Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Katuroang Islam sa Pilipinas at Pamahalaang Sultanato. Sa araling ito, ating matutukoy ang mahalagang detalye tungkol sa pagdating at paglaganap ng Islam sa bansa at ang mahalagang katuruan nito at ang pamahalaang sultanato. Handa ka na ba? Bakit mahalagang maunawaan ang pagdating at paglaganap ng Islam sa Pilipinas at ang mga katuruan nito? Paano ba nakarating ang relihiyong Islam sa ating bansa? Ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa Sulu. Nakilala ang Sulu hindi lamang sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ang naging sentro ng kalakalan sa Mindanao. Isa sa mga grupo na mga ngalakal na dumating sa Sulu ang mga Arabe, na dala ang kanilang mga kalakal at produkto. Di nagtagal ay dumating na rin sa bansa ang mga misyonerong Arabe na siyang nagbahagi sa mga katutubo ng pananampalatayang Islam. Nakagawian na ng mga Arabe ang tumungo sa mga kapuluan sa katimugan ng bansa. May ilang mga Muslim na Arabe na naiwan na sa hulo sa kapuluan ng Sulu upang doon ay manirahan at ilan sa kanila ay nagkaroon ng asawa at nagkaanak. Sa kanilang pamamalagi sa hulo ay madali nilang naituro at naipalaganap ang pananampalatayang Islam sa mga katutubong naninirahan dito. Kaya naman sinasabi na noong ika-13 taon ay may mga pamayanang Muslim na sa hulo. Ayon sa mga historiador, natagpuan sa Sulu ang puntod ni Masyaika na kinikilalang Arabeng nagpakilala ng Islam sa probinsya ng Sulu. Pananampalatayang Islam at mga katuruan nito. Lumaganap sa bahaging Mindanao ang Islam o ang relihiyon ng mga Muslim. Ito rin ang nagsilbing pamana ng mga Arabe sa ating bansa. Ang pananampalatayang Islam ay isang uri ng monoteismo na nangangahulugang pananampalataya sa iisang Diyos. Ang Islam ay nangangahulugang pagsuko sa kagustuhan ng Diyos na si Allah. Ang aral ng Islam ay nakapaloob sa 5 haligi ng katotohanan o 5 haligi ng Islam. Narito ang 5 aral. Shahada, paniniwalang walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ng Diyos. Salat, pananalangin ng 5 ulit sa loob ng isang araw nang nakaharap sa direksyon ng Mecca. Zakat, pagbibigay ng limos sa mahihirap. Saum, pag-aayuno mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito tuwing buwan ng Ramadan. At Hajj, ang paglalakbay sa lungsod ng Mecca isang beses man lamang sa kanilang buhay. Ang Mecca ang pinakabanal na lugar ng mga Muslim sa buong mundo. Matatagpuan sa Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim, ang kanilang mga aral. Naglalaman ito ng mga kautosang panrelihiyong dapat sundin ng mga Muslim. Binubuo ito ng 114 na sura o kabanata na nasa anyong patula sa wikang Arabic. Moske o masjid ang tawag sa kanilang pook sambahan. Ang lahat ng mga Muslim ay kabilang sa isang komunidad na tinatawag na umma, anuman ang kanilang kultura o bansang kinabibilangan. Malaki ang impluwensya ng pananampalatayang Islam sa buhay ng mga Pilipinong Muslim. Kabilang sa mga ito ang paggamit ng wikang Arabic at ang hindi pagkain ng karne at dugo ng baboy dahil sa paniniwalang ito ay marumi. Legal din sa kanilang relihiyon ang polygyny o ang pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isang babae. Ang mga lalaki ay maaaring makapag-asawa ng hanggang sa 4 kung kaya nilang bumuhay ng maraming pamilya.
Ang diborsyo ay legal din sa kanila. Mayroon din silang mga pistang panrelihiyon tulad ng Hari Raya Puasa. Ito ang araw ng pasasalamat at hudyat ng pagwawakas ng buwan ng Ramadan. Mayroon din silang tinatawag na Shab-i-Miraj, ang gabi ng pag-akyat ng banal na propeta ng Islam sa langit, at ang Maulid, ang araw ng pagsilang kay Muhammad. Paglaganap ng Islam sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Tarsila, lumaganap ang Islam dahil sa mga gawain ng mga Arabing mangangalakal, misyonero at guro. Narito ang ilang mga Muslim na may malaking impluwensya sa pagpapalaganap ng Islam at pamahalaang sultanato. Sheikh Karimul Makdum, Arabeng scholar na pinaniniwalaang nagsimula ng pundasyon ng Islam sa Malaysia. Pumunta siya ng Sulu at dito itinuro ang mga aral ng Islam. Raha Baginda, pinuno ng Menangkabaw, Sumatra, isang mandirigma na dumating sa Sulu at nagtatag ng pamayanan dito, nakapag-asawa ng prinsesang katutubo at nagpalakas ng pananampalatayang Islam. Abu Bakar, siya ang nagtatag ng sultanato sa Sulu at kinilala bilang unang sultan ng lugar. Sharif Kabungsuan, siya ang nagpalaganap ng Islam sa Maguindanao at nagtatag ng pamahalaang sultanato. Pamahalaang sultanato. Sultanato ang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Sultan ang tawag sa pinuno nito. Bilang pinuno, ang sultan ang siyang punong tagapagpaganap, tagapagbatas at tagahukom. Tungkulin din niyang pangalagaan ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, kaya't siya ang namumuno sa mga labanan, gayon din sa mga tungkuling panrelihiyon, gaya ng pananalangin sa moske, pagbasa ng Quran at iba pang pagdiriwang sa Islam. Ang Ruma Bichara ay konseho ng estadong katulong ng sultan upang magpayo tungkol sa usapin ng pananalapi, pagpaplano at paggawa ng batas. Ito ay karaniwang binubuo ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang mga dato. Ang kadi o hukom at ang ulema o scholar naman ang gumagabay sa sultan upang magampanan ang mga gawaing panrelihiyon. Kaiba sa barangay, ang sultanato ay naging matatag at sentralisado dahil sa pamumuno ng isang makapangyarihang pinuno. Napagbuklod-buklod nito ang hiwa-hiwalay na lugar sa Mindanao. Tumibay ang pakikipag-ugnayang panrelihiyon, pampolitika, pangkabuhayan o pangmilitary sa lugar. Ito rin ang nagpalawak ng pakikipag-ugnayan ng mga Muslim sa iba pang bansa tulad ng Indonesia at Malaysia. Isa ito sa malaking dahilan kung bakit nahirapan ang mga Espanyol na sakupin ang bahagi ito ng Mindanao. Kilalanin ang tinutukoy ng mga pahayag tungkol sa pagdating at paglaganap ng Islam sa bansa at ang mahalagang katuruan nito at ang pamahalaang sultanato. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, sa lugar na ito nagsimula ang Islam sa Pilipinas. Sulu. Bilang 2, kinikilalang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Masya Ika. Bilang 3, ito ay nangangahulugang pananampalataya sa iisang Diyos. Monoteismo. Bilang 4, kilalang araw ng pasasalamat ng mga Muslim at hudyat ng pagwawakas ng buwan ng Ramadan. Hari Raya Puasa. Bilang 5, siya ang nagtayo ng pamahalang sultanato sa Maguindanao.
Sharif kabungsuan. Narito naman ang para sa bilang 6 hanggang 8. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 6, tawag sa pag-aayuno ng mga Muslim mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito na ginagawa tuwing buwan ng Ramadan. Saum. Bilang 7, ang aral ng Islam na nagsasaad ng paniniwalang walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Shahada. Bilang 8, ang tawag sa konseho ng estadong katulong ng sultan upang magpayo tungkol sa usapin ng pananalapi, pagpaplano at paggawa ng batas. Ruma Bichara. At para naman sa bilang 9 hanggang 13. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 9, ang relihiyon ng mga Muslim, Islam. Bilang 10, tawag sa banal na aklat ng mga Muslim, Quran. 11, ang tawag sa pook sambahan ng mga Muslim, Moske. 12, ito ang lugar na naging sentro ng kalakalan sa Mindanao, Sulu. 13, ang gumagabay sa sultan upang magampanan ang mga gawaing panrelihiyon, Kadi o ulema. Narito naman ang para sa mga huling bilang. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 14, siya ang nagtatag ng sultanato sa Sulu at kinilala bilang unang sultan ng lugar, Abu Bakar. 15, ang tawag sa komunidad ng mga Muslim, anuman ang kanilang kultura o bansang kinabibilangan, Umma. 16, ito ang pinakabanal na lugar para sa mga Muslim sa buong mundo, Mecca. At 17, ang nag-iisang Diyos ng mga Muslim, Allah. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Kung ito ay mali sa lungguhitan ang maling salita at itama ito. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ang relihiyong Islam sa Pilipinas ay nagsimula sa Sulu. Tama. Dumating ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga misyonerong Espanyol. Mali. Hindi misyonerong Espanyol ang nagpalaganap ng relihiyong Islam kundi mga Arabe. Ang Biblia ang itinuturing na banal na aklat ng mga Muslim. Mali. Hindi Biblia ang banal na aklat ng mga Muslim kundi Quran. Ang Islam ay lumaganap sa mga kapuluan ng Luzon. Mali. Hindi sa kapuluan ng Luzon kundi sa Mindanao. Si Allah ang itinuturing na Diyos ng mga Muslim at si Muhammad naman ang propeta ng Diyos. Tama. Umarohokan ang tawag sa pinuno ng pamahalaang sultanato. Mali.
Hindi umaluhokan ang pinuno ng pamahalang sultanato kundi sultan. Ang mga Muslim ay sumasamba sa maraming Diyos. Mali, hindi sila sumasamba sa maraming Diyos kundi sa iisang Diyos lamang. Ang aral ng Islam ay nakapaloob sa tatlong haligi ng katotohanan. Mali, hindi lamang tatlong haligi ng katotohanan, kundi 5. Ang mga misyonerong Arabe ang nagbahagi sa mga katutubo ng pananampalatayang Islam. Tama. Ang Islam ay nangangahulugang pananampalataya sa iisang Diyos. Mali, hindi Islam ang may kahulugan ng pananampalataya sa iisang Diyos kundi monoteismo. Museo ang tawag sa bahay o puok sambahan ng mga Muslim. Mali, hindi museo ang puok sambahan ng mga Muslim kundi moske. Malaki ang naging impluwensya ng pananampalatayang Islam sa mga Pilipinong Muslim, kabilang sa mga ito ang paggamit ng wikang Ingles. Mali, hindi ito wikang Ingles kundi wikang Arabic. Ang Ramadan ay pista at araw ng pasasalamat ng mga Muslim. Mali, hindi ito Ramadan kundi Hari Raya Puasa. Sultanato ang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Tama. Ligal sa relihiyong Islam ang polygyny o pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isang babae. Tama. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.